Buenas. So the focus of our topic this morning for our devotional is the experience of Israel before they ay makalaya o makalabas doon po sa Egypt sa lugar ng pagkaalipin. I would like to share this story. Nung palayain po ng Diyos ang Israel or ang Israelita doon po sa bayan ng Israel, tuwan-tuwa po sila sa karanasan ng paglaya po nila. Isipin nyo, how many years? 40 years silang naalipin ng Egypt, and then tuwan-tuwa sila nung sila'y nakalabas. At alam po ba ninyo, habang sila'y naglalakbay sa wilderness, habang sila'y naglalakbay, nakaranas sila ng walang tubig, walang pagkain, mainit sa umaga, malamig sa gabi. Alam niyo po, parang nagbago na yung kanilang kasayahan, mga kapatid. Parang marami nang naduduwag, marami nang natatakot sa kanila, ayaw na magpatuloy, gusto na lamang bumalik doon sa kanilang pinanggalingan. Sa Egypt, nakalimutan yung mahabaging kamay ng Diyos na naglabas sa kanila. Bago po nakalabas ang Israel sa Egypt, ano munang ginawa ng Diyos? Wonders, miracles. Ang Panginoon ay nagpakita ng mga miracles na gayag ng kanyang sarili sa pamagitan ng miracles sa Egypt upang sa ganun ay makilala ang ating pong Panginoong Yesus. Kaya nga sa buhay natin ngayon, naranasan na natin ang pag-ibig ng ating kanyang kabutihan, ano't babalik pa tayo doon sa pagkatakot at pagkaluwag. Kaya nga po sabi ng isang author, we should not be afraid about the future unless you forget how God has led you in your past history. Ano yung sabihin? Huwag daw tayong matakot sa ating hinaharap. Maliban na lang na makalimutan mo kung paano ka ginabayan ng Panginoon sa iyong past history. Na-experience natin yung kanyang kabutihan, na-experience natin yung kanyang biyaya at kanyang kahagat para tayo ay matakot sa hinaharap or sa future. In Exodus chapter 14 verse 10, sabi po dito, nung sila'y nakalabas na hilaw ng Pharaoh at ng kanyang mga alagad, nagbagong isip ni Pharaoh, parang gusto niyang habulin ng Israel. At sabi dito sa verse 10, when Pharaoh drew near, malapit na sila doon, maaabutan nila yung Israel, the children of Israel lifted their eyes. Lumingon sila. At nakita nila, behold, the Egyptian marched after them. Sumusunod ang nagpabalikin doon sa Egypt. So they were afraid, and the children of Israel cried to the Lord. Ito po yung senaryo, mga kapatid. Nung sila'y makalabas, nandun po sila sa lugar ng Red Sea. Okay? Makikita po ninyo, Red Sea, ang nasa gilid po nila ay mga mountains, mga bundok. Ang nasa likuran, kalaban, enemy, mga Egyptian. Ibig sabihin, yung kanilang sitwasyon, dead end. Walang labasan. No exit trap, mga kapatid. Kaya nga sinabi ng Israel kay Moses, pinalabas mo ba kami doon sa Egypt para matrap uli? Para kami ay mamatay din sa lugar na ito. Kaya nga po para sa kanila, parang wala na pong pag-asa. Wala nang lalabasan. Wala nang tahan ang kanilang sitwasyon, mga kapatid. In verse 13, sabi dito, Exodus 14 verse 13, and Moses said to the people, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptian whom you see today, you will see again no more forever. Sabi ng Diyos, ang nakikita mong problema ngayon, hindi mo na makikita kailanman. Kaya nga po, bakit? Ano po ang gagawin ng Diyos? In verse 14, sabi dito, the Lord will fight for you, and you shall hold your peace. The Lord will fight for you. Bakit hindi ginamit yung salitang with you? Bakit for ang ginamit? The Lord will fight with you. The Lord will fight for you. Bakit ito ang ginamit sa alif na yung with, mga kapatid? Panginoon lalaban. Ha? Panginoon ang lalaban? Parang ganito, mga kapatid. Magkasama kayong lalaban, kasama tayong lalaban sa ring. Kaya sasabihin ko sa iyo, lumabas ka sa ring. I will fight for you. Hindi mo kailangan ako
lalaban para sa inyo. Kasi hindi po pag lumalaban si Manny Pacquiao, ano yung kanyang kanta? Para sa iyo, ang laban na to. Hindi ba? Wala pa man sa loob ng ring. Pero yung kanyang laban, para sa iyo. Para sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga po, sabi po dito mga kapatid, ang sabi ng Diyos, ako ang lalaban sa iyo. Ang kailangan mo lang, kumalma. You shall hold your peace. Kaya nga po mga kapatid, kapag nararanasan natin, tambak na ang module, sabi ng Diyos, anak, kalma lang, I will fight for you. Malapit na ang deadline, anak, kalma lang, I will fight for you. Kapag marami na at tambak na ang bayarin, at wala pang sweldo, anak, kalma lang, I will fight for you. Yan po ang message ng ating po, Panginoon, hindi mo kailangan ma-pressure, hindi mo kailangan ma-stress. Jesus will fight for you. Amen mga kapatid. Jesus will fight for you. Minsan mas interesado ang Diyos na pakalmahin yung puso natin kaysa yung problema eh. Mas interesado sa Jesus na kumalma ka kaysa yung pakalmahin niya problema mo. Kaya nga po dito po sa istorya ng kaibigan, ang binigay ng Diyos na direction for us and then sa Israel is always go forward. Amen? Kahit may nakaharang na dagat, go forward. Kahit nakaharang ang tukso, go forward. Kahit nakaharang yung tambak-tambak na gawain sa school, go forward. You keep move forward mga kapatid. Kahit nakaharang si stress, go forward. Ito po ang direksyon na nais sa atin ng ating pong Panginoon. Alam ko kung bakit sila pinapa-forward? Dahil kaya palang hatiin ng Diyos yung dagat. Isipin nyo, yung Red Sea hahatiin. At yung kanilang tinapakan, tuyo. Hindi basa kasi pamaya pag hinabol sila, lumusot ngayon yung paa nila doon sa bayo, nagkos yung dagat, tuyong-tuyo talaga, dry land. Para sila'y maayos na makatagpo ang kanilang pong paglakad mga kapatid. Kaya nga po, ang sabi ng siyensya, to see is to believe. Pero sabi ng Diyos, see, believe first and you will see. Maniwala ka muna at makikita mo kung paano gagawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung ikaw ay na-trap, na dead end, or tayo ay no exit sa buhay natin mga kapatid sa sitwasyon na parang walang labasan, huwag mawawala ng pag-asa. Don't lose hope. Pagpatuloy ka, tuloy ang buhay, kasama mo ang Diyos. Minsan, okay lang magpahinga. Lalaban si Jesus kapag hindi mo na kaya. Kung hindi mo na kaya, may lalaban para sa iyo. Kaya, kung sa buhay ng tao, alisin mo ang kanin, mabubuhay ba ang tao? Ma'am, can you live without rice? How long? How long can you live without rice? 1 day? 1 year. 1 year. Sanay kasi sa rice eh. Sanay sa rice. Nakasanay natin mga Pinoy. Kung sanay sa rice. Hindi ako pwede walang rice. Hindi ako pwede sa tinapirahuay. Hindi ako, parang di ko kayo buhay ng walang rice, mga kapatid. Pero sabi niya sa mga kapatid, ang tao daw ay mabubuhay without food is 3 weeks. Until 3 weeks. Basta may tubig, hindi ko ma-dehydrate. At alisin mo ang water sa buhay ng tao, how long? How long mabubuhay ang tao? How long siya makakasurvive without water? Sabi sa aking research, 3 days. 3 days. Basta, basta hanggang 3 days. Pagkatapos, without oxygen, how long? 1 minute. 1 minute? Sabi dito, 3 3 minutes. Kaya may tinatawag na rule of 3. 3 days without food. 3 weeks without food, 3 days without water, and then 3 minutes without oxygen. Ito po yung rule 3 na kailangan ng ating pong tao, mga kapatid. Pero mga kapatid, alisin mo sa tao yung hope, yung pag-asa. Ano pong mangyayari? Bakit sa palagay nyo, maraming mga batid yung problema nagpapakamatay? Ano nawala? Kapag nawala ang pag-asa sa tao, mga kapatid, ayaw na mabuhay yan. Hindi nagugusto yung mabuhay. Kaya where the hope is lost, everything is lost. Jesus Christ is our hope. Kapag nawala si Kristo sa buhay natin, parang hindi tayo pwedeng mabuhay. We cannot live without Christ, without hope sa ating pong buhay, mga kapatid. Kaya nga, kung mapapasin nyo yung sardinas, kahit anong brand yan, yung sardinas, walang ulo,
Diba, nakakita ba kayo ng sardinas na may ulo? Wala. Walang ulo, siksikan, pero may pag-asa. Bakit? May pag-asa siya na isang araw, bubuksan siya. May magbubukas sa kanya. Ibig sabihin, there is way out. May pag-asa tayo pa kaya ng mga tao. Hindi po ba mga? There is way out. Meron daang palabas na inihanda sa atin ng Panginoon. Meron daang palabas mula sa lungkot. May daang palabas mula sa stress. May daang palabas sa addiction. May daang palabas sa bisyo. Meron daang palabas sa mga weakness na meron tayo ngayon mga kapatid. Kaya, before I seek mga kapatid, gusto ko share isang story of two young men. Sila po ay binigyan ng task. Ang task nila, kailangan nila maghat. Maghahat sila ng 1 volts. Ang premyo, 1 volts, katumbas po ng 5,000, ganun po, isang volts. Pagkatapos, itong si Lester and Rodney, humayo sila sa kagubatan, naganap sila all day, night, wala po silang nakita. At nung sila'y napagod, namahinga sila sa isang malaking puno. Ano sila'y namamahinga? Nung nagdidilim na ang paligid, nakarinig si Rodney ng unusual noise sa paligid. Pagkatapos maya-maya, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mata, pagkatapos nakita niya yung maraming words na nakapalibot sa kanila. With wide open yung kanilang mga bunganga mga kapatid. And then, he closed it again. And then sabi niya sa kanyang, Lester, I got a news for you. Meron akong magandang balita sa'yo. Sabi ni Lester, ano yun? We become rich. Mayayaman na tayo. Sabi niya, maghapon tayong naghahanap ng words, pero wala tayong nakita. Pero ngayon, napapalibutan na tayo ng mga logo. Napapalibutan na tayo ng words. Yayaman na tayo. Alam niyo, nang binuksan ni Lester yung kanyang mata, sabi niya, you know, Rodney, patay na good ka. Mamamatay na tayo. Yung isa positive, yung isa negative, yung isa sabi, ayaw na sabi, matay na tayo. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo ay napapalibutan ng mga challenges at mga, tell to yourself, I can do all things through Christ who gives me strength. I can go forward through Christ who gives me strength. I can keep moving because Jesus gives me strength. Kaya ko magpatuloy sa buhay dahil meron akong Diyos na nagpapalakas sa akin. In every problem, mga kapatid, there is a solution. In every sadness, there is joy. In every darkness, there is light. And in every struggle, there is. Sa umagang ito, ilan po sa inyo nagsasabing, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at pag-asa ng buhay ko. Itaas po inyong mga kamay. Ngayon po umaga na ito, as we meditate, as our closing song, I will share a song for you. Kakalimutan mga kapatid, na sa buhay natin, nariyan si Jesus, nagbabantay, at laging nagmamahal sa atin, at siya ang bibigay solusyon sa atin. Everything goes wrong, and no one understands, and you don't know what you do. When you face so many times, nobody leaves a hand, and you don't know where to stand. Don't forget, there is Jesus.
Dakilan po namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat sa umagang ito. Amin po tinatanggap ka bilang pag-asa ng aming buhay. Panginoon, may mga sitwasyon sa buhay namin hindi kami makalabas. Kami ay trapuntahan, walang masilungan. Sa umagang ito, Ama, anuman ang may pinagdadaanan, salamat sa mensahe na lalaban ka para sa akin. Di namin kakalimutan, nariyan ka. Ikaw ay magmamahal, ikaw ay hindi magsasawa, ikaw ay hindi kailanman mag-give up, hindi susuko sa amin. Kahit na paulit-ulit na, kahit nasasaktan ka na, at kahit pinipili namin ang iba, nariyan ka patuloy na naghihintay upang kami ay magtiwala at ibigay ang aming buhay sa inyo. Sa umagang ito, ang lahat ng aming gawain, aming pong sinasabit sa inyo. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng bawat teachers sa kanilang mga gagawin ngayong araw na ito. At mamasok po nga ng kanilang kamay, gawin nila ito sa tulong niyo pong biyaya. They can do all things dahil ikaw ang magpapalakas sa kanila. Maraming salamat po, Ama, na sa maghapon ito, maranasan namin ang pag-iingat. Ang basbas, ang biyaya po ninyo, ang habag po ninyo. Salamat po sa kapatawaran na aming mga kasalanan. Hinihiling po namin ang lahat na ito at pinasasalamatan at sinasampalatayanan na inyong tinanggap at inyong didinggin.